Why Alexi Brooks of Iloilo should win Miss Universe Philippines 2024? Pag-usapan natin yan. But for that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel. And also, please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron tayong bago upload na videos. At pwedeng-pwede nyo po kayo follow sa aking social media account. So, subscribe na. Hello everyone! So today nga pag-uusapan natin si Alexi Brooks kung bakit ba siya ang dapat koronahan ng Miss Universe Philippines 2024. At itong content natin napaka-detalye talaga kasi ito ay lahat tungkol sa kanya. At sa supporters naman ng ibang mga candidates, don't worry, magkakaroon din tayo ng ganitong content. So for the meantime, kay Alexi Brooks muna tayo. Okay, dito kasi pag-uusapan natin yung mga positive side about Alexi Brooks, pero syempre, meron din tayong tinatawag na not so beautiful side. Kailangan natin itackle yan dito sa ating video today. Okay, balikan muna natin yung naging performance ni Alexi Brooks sa Miss Iloilo. During yung swimsuit round, ang ganda na kanyang pasarela. I think this is the advantage kapag athlete yung isang beauty queen, no? Talagang confident talaga siya sa mga galaw niya. Very calculated at hindi mo makikitaan ng tension or kaba, especially pag nagtutwirl siya. Talagang kalkulado niya kung saan maglalanding yung kanyang mga paa. Isa pang nagpaganda sa kanyang swimsuit performance ay yung kanyang facial expression. Makikita mo na talagang nag-e-enjoy lang siya. Plus, nakadagdag pa yun pagka-strong ng kanyang body kasi yung build kasi ng katawan ni Alexi Brooks ay may pagka-masculine. So, kita-kita may mga abs talaga, ang gaganda ng mga shoulders. So, sobrang strong niya talaga tingnan sa stage. Kaya ako, sobrang happy ko sa ganong performance. Kaya, kung ako si Alexi Brooks, kailangan kung sino yung nagturo sa akin ng pasarela, ayun pa rin yung magtuturo sa akin dito nga sa laban niya sa Miss Universe Philippines 2024. So, kung sino may nagturo ng pasarela kay Alexi Brooks, wag na po nating pakialaman kasi okay na, maganda na. Kasi minsan kapag binabago pa yung mga lakad, yung mga aurahan, or pinapakailaman, nagpapalit ng mga trainers, doon pa nasisira talaga yung isang candidate. So, para sa akin, huwag na po natin pakialaman kung sino yung team niya para sa kanyang pasarela kasi okay na yon yung ganong approach sa national stage. Tapos, doon naman sa kanyang evening gown competition performance, maganda rin yun kasi kung sa swimsuit, napaka-strong natin niya. Dito naman, napaka-regal. Tapos, kung makikita nyo, napaka-sexy ng gown pero hindi bastusin yung dating, di ba? Maganda yung gown ni Alexi Brooks. Siguro yung kulay lang, pag nasa Miss Universe Philippines stage na siya, mas okay yung mga bright colors, yung mga color yellow. Kasi pag ganun yung kulay ng gown, talagang magpa-pop up siya. At saka, mas maganda sa kanyang skin at mas maganda rin sa ating mga screen. Pero the rest, yung pag-emote-emote niya, yung lakad niya, kung paano niya in-execute ang evening gown competition, okay na yon. Pasok na yun sa Miss Universe Philippines. Dito naman tayo sa kanyang physical attributes. Nasabi ko na rin sa aking mga previous vlogs or live na si Alexi ay merong ibang ino-offer. Kasi as you can see, yung kanyang mga kalaban talagang barbihan, diyosahan, at saka yung mga traditional na beauty queen. Pero si Alexi, kakaiba talaga yung kanyang itsura. In fact, sa mga photos nga na nakikita natin sa social media, especially sa mga headshots, as in, pag tinignan mo yung mga photos, yung mga mata mo talagang tatama agad talaga kay Alexi kasi nga kakaiba yung kanyang itsura. Talagang nag-i-stand out siya. Tapos guys ha, pagpasensya nyo na medyo maingay yung ating background. Ang dami sasakyan na dumadaan. Ayun ang disadvantage kapag daanan yung bahay nyo. Kasi ayun yung maririnig mo everyday. Anyway, sanay na ako. Kasi may mga viewers tayo na nagreklamo na sa barangay, Kuya, ang ingay pa ng background nyo, daan-daan yung sasakyan. Pasensya na. Ako sarado na nga itong buong bahay. Dinig pa din. Tapos ito, nasabi ko na rin to na kapag si Alexi Brooks ang palarin at ipadala natin sa Miss Universe 2024, maloloka ang mga ibang lahi. Kasi nga, before nagpadala na tayo ng Indian Goddess, nagpadala na tayo ng Arabian Queen, nagpadala tayo ng mga Caucasian, nagpadala tayo ng mga Traditional Beauty Queen, meron din tayo Oriental, tapos ngayon, magpadala naman tayo ng Black. So, maloloka sila, sabihin nila, ano bang klase ang
itsura ng mga tao sa Pilipinas parang iba-iba ata. Ang daming ino-offer, gano'n. We all know si Alexi Brooks, she looks so different, pero sobrang lakas ng kanyang charisma. As in, gustuhin siya. Kaya nga, mahal siya ng mga masa. At saka, alam ko naman na aware din kayo na talagang mayroong mga beauty queens na ang gaganda, pero kulang sa X factor. Pero si Alexi Brooks, talagang ang lakas talaga ng charisma niya. Gustuhin, like me, charot. Tapos guys, sa communication skills naman ni Alexi Brooks, pinanood ko yung mga interviews niya online, and ayun, kita-kita, may mga resibo na magaling talaga siya sa com skills. Actually, very natural nga yung galing niya sa pagsasalita kasi very spontaneous. Tapos makikita mo yung mga gestures niya. Tapos meron din feelings kasi mabilis natin ma-identify kung yung candidate ay pageant patty. Meaning kasi pag sabi natin pageant patty, explain na lang natin ulit. Ito yung mga candidates na akala mo may teleprompter na binabasa, yung walang feelings magsalita, tapos masyadong organized, tapos ang dami mga beauty pageant templates, yung mga gasgas na mga salita, yung lagi natin naririnig sa mga beauty pageant. Pero kay Alexi Brooks, alam mong natural talaga yung galing niya sa pagsasalita at years yun na na-mold. Kaya siya naging ganito na kagaling talaga. Kaya nga dun sa sa Q&A sa Miss Iloilo, talagang bumubula talaga yung bibig ni Alexi Brooks. Kasi nga, ayun nga, natural nga talaga siya na magaling magsalita. Kasi may mga beauty queens talaga na magaling sa mga casual interviews, pero pag inilagay mo na dun sa stage wherein andyan ang pressure, talagang tumitiklop na, ganun. Pero meron naman din na mga beauty queens na talagang magaling na sa interview, magaling din sa stage. Ito guys, di ba sinasabi ko rin sa inyo to na napaka-importante talaga ng personality ng isang beauty queen. As si Alexi Brooks, she has a very strong personality. I think na-mold to during her childhood kasi di ba talagang binubuli siya to the point na piniphysical pa siya, di ba? And then ngayon, she's an athlete. Ayun nga, kasi pag athlete ka, talagang dapat palaban ka eh. Hindi ka pwedeng duduwag-duwag. So, yung mga ganitong pangyayari na i-apply niya as a beauty queen and as a candidate sa Miss Universe Philippines. Kaya makikita mo na talagang palaban talaga si Alexi Brooks. At kaya nga, naging ganito siya. Ito yung klase ng candidate na hindi basta-basta magpapatalo. Yung gagawin ang lahat para manalo. Kasi maganda yung drive, yung spirit, yung ganito. At sa advocacy niya, explain pa ba natin, hahaba lang tayo. Legit na legit ang advocacy ni Alexi Brooks. Kasi nga, sa kanyang backstory din, parang Michelle Dino na sinasabuhay. Okay. Since may mga positive side tayo na pag-usapan, pero syempre, kailangan din natin pag-usapan yung not so beautiful side, di ba? Unang-una dyan, pag nakita mo si Alexi Brooks, makikita mo agad si Sosie Bini. Hindi mo makikita si Alexi Brooks. Kumbaga, wala pa siyang identity. Unless matagal mo nang kilala si Alexi Brooks at kagaya ko na talagang pinag-aaralan talaga yung isang kandidata. Kasi kung tutuusin, sadyang sa hair lang talaga sila at saka pwede rin sa shape ng face at kulay. Doon lang talaga sila may similarities ni Sosie Bini. Pero kung titignan mo maigi talaga, tititigan mo talaga, sa build pa lang ng katawan, malayo na. Sa face din, malayo na din talaga. Pero since sa beauty pageant, especially sa point of view ng mga judges na 15 seconds mo lang talaga makikita yung mga candidates para rumampa. As in, si Sosie Bini yung makikita mo, hindi si Alexi Brooks. So, mawawalan talaga siya ng identity. Again guys ha, identity as a candidate for Miss Universe Philippines 2024, not as a person. So, the best thing to do ay burahin si Sosie Bini kay Alexi Brooks. Siguro, hair lang talaga ang kailangan nating i-adjust. Siguro pahabain. At I know naman na hindi yan hahaba agad ng kasing haba hanggang bewang, gano'n. Siguro parang kay Miss Universe Jamaica 2014. Gano'n siguro ipeg nila. So, dun pa lang kahit may konting changes, mailalayo na natin si Alexi Brooks kay Sosie Bini. Kasi sayang, kailangan talaga magkaroon ng sariling identity si Alexi Brooks. At syempre, di ba, mag-advance na tayo mag-isip. Pagka sa Miss Universe na mismo, hindi kasi sila nagka-crown ng same prototype na candidate or na winner.
Isa pa guys, yung ganitong caliber kasi ng candidate, talagang swak na swak talaga sa IMG or IMG era. Kasi as of now, sa JKN, sa 2 years sila, wala pang pumapasok ng ganito sa top 5. Mahilig sila sa traditional beauty queen. Pero the good thing is, 2 years pa lang naman din ang JKN plus half na lang talaga yung ownership nila kasi nga 'di ba nasa Mexico na or Latin country na yung kalahati. Okay, last na. Alam naman natin, di ba, si Alexi Brooks, malakas talaga yung candidate. At kapag malakas ang isang candidate, maraming supporters kasi nga maraming naniniwala. Pero syempre, hindi lahat ng supporters ay nagkakalat ng mga positive. Iba talaga sobrang nega. Dumadating na nga sila sa point na binabash na talaga nila yung mga candidates at hindi lang basta pambabash, below the belt na. Nakikita ko yan, even dito sa YouTube ko, nababasa ko. Kaya siguro sa ibang supporters ni Alexi Brooks dyan, mag-behave kayo kasi sayang, napakalakas ng candidate nyo. Kasi sabihin natin, mas marami yung mga mababait na supporters si Alexi Brooks. Sa kultura natin mga Pinoy, mas na-highlight talaga yung mga negative kaysa sa mga positive na nangyayari. Kasi baka mamaya, sa pambabash nyo sa ibang mga candidates, ay si Alexi Brooks ang umani. 'Di ba? Parang pangit naman yun. I know, baka mamaya gumaganti lang kayo kasi baka mamaya binabash din sa Alexi Brooks. Pero at the end of the day, kung alam nyong malakas ang candidate nyo, hindi nyo na kailangan babother. Kailangan unbothered supporters din kayo. Ganon. So, sa mga supporters si Alexi Brooks, I know, hindi naman lahat nega-nega dyan, mag-behave kayo. Yun lang. So, yun lang guys. Tapos guys ha, kung meron kayong mga idadagdag pa dito sa atin na pag-usapan na hindi natin nadaanan, i-comment nyo lang dyan. Tapos kung ano ba yung opinion nyo, yun, comment lang kayo dyan, babasahin ko yan. And I hope guys na nag-enjoy naman kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me a thumbs up. At kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. Bye! Nakalimutan ko yung punchline ko. Bye-bye na lang.